Nasa kabilang linya natin, Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum, Dr. Renato Solidum. Sec, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Cesar, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Alright, live ho tayo napapakinggan sa 18 radio stations nationwide from DISA-Reach Lawag down to DISA-Reach Davao and more than 1,000 cable operators and other social media institutions. Ang audience ho natin primarily, ang pakiusap ko ay mga magsasaka at rural communities. Of course, pag-usapan natin ang urban areas. Una, ano ho ba para sa mga magsasaka, mga mangingisda, ang ibig sabihin ng El Nino? Ang ibig pong sabihin ng El Nino ay ang pag-init ng isang bahagi ng Dagat Pasipiko sa may silangang bahagi or eastern side. At kadalasan po kapag umiinit po siya, depende sa antas ng kataasan kumpara sa normal, ay may epekto po tayong inaasahan. Kaya minsan may mga pagtuyot dito at kung mas malamig naman ang temperatura ng karagatan sa Eastern Pacific ay tag-ulan naman dito o La Nina. So nagbabago po yan. At ang nangyayari po kapag nagkakaroon ng panahon ng El Nino, may mga buwan na kulang talaga ang pag-ulan at mainit ang temperatura kaya naapektuhan hindi lang kalusugan ng tao, pati rin siyempre supply ng kuryente, ng tubig. At ang pagsasaka talagang isa sa mga sektor na talagang kailangang maghanda. Alright, water shortages, posibleng mang-impact nito, water shortages, agriculture and food supply, power supply risk, heat-related illnesses, kasama na dyan yung forest and grass fire. Ano ho ba sa tingin, kailan ho ba ito, sa tingin ho ninyo at sa pag-aaral ng DOST, kailan ho ito mararamdaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa rural areas? Unahin muna natin yung kondisyon sa Dagat Pasipiko. Sa kasalukuyan, merong 92% probability na ang El Nino ay lilitaw magmula sa buwan ng June, July, August at magpipersist ito until early part ng 2027. Ang kategorya po ng warming ay weak El Nino, pero ito po ay posibleng lumakas. So by September, October, November 2026 ay magiging strong siya. And then pagdating po ng October, November duration, posible po mas mainit ang karagatan at ang kategorya niya po ay very strong, may 30% chance at posible pang mas maging very strong, no? Ibig sabihin na mas init pa lagpas ng 2 sentigrado, no? At ito po ay posibleng mangyari sa October, November, December hanggang November, December, January season. May 30% chance. Ngayon, gusto ko lang linawin na ang stronger events po na binabanggit natin does not mean na talagang sigurado na may big weather and climate impacts. Ang sinasabi lang, yung tsansa, yung likelihood na posibleng mangyari yung nabanggit mong mga epekto ay tumataas. Ngayon, ano po ba ang nakikita ngayon ng DOST Pag-asa pagdating sa mga rainfall, no? At kakulangan ng tubig. So sa sinasabi dito, by June, normal pa ang mga antas ng pag-ulan. Pero by July, makikita natin na meron na pong mga 11 probinsya na meron ng below normal rain. By August 17, September mukhang maulan uli, pero by October, marami na pong below normal na probinsya, around 49, and pagdating ng November, meron na po tayo mga kategorya ng way below normal, more than 20% below. So ibig po sabihin, habang lumalapit po ang last quarter, doon po nakikita ang epekto ng pag-ulan, lalong-lalo na sa Northern Luzon, talagang way below normal, pero apektado din ang karamihan ng probinsya ng Visayas at Mindanao na below normal. So doon po natin nakikita yung epekto sa last quarter kasi sa third quarter ng taon nandyan pa yung habagat, Cesar, no, na nagdadala din ng hangin na tubig mula sa Indian Ocean. Kaya merong presensya ng El Nino galing Pacific, pero dahil sa habagat, natatabunan mo ng epekto ito ng mga pag-ulan dulot ng habagat
Kaya sa dulo na lang ng taon natin talaga makikita yung matinding epekto. Alright, two keywords. Number one, 11 provinces below normal, pero sa pag-usad pa ng buwan, 49 provinces way below normal. Para sa By October. para ho sa mga magsasaka, mga nagtatanim, gulay, palay, kasama na ang nasa kabundukan. Pag sinabi ho nating below normal at way below normal, ano ho ang ibig sabihin noon para sa kanila? Ang ibig po sabihin ng below normal, so 41 to 80% ng rainfall ng average ang nakukuha lang. Pero kapag way below normal, more than less than 40% ng datihang mga pag-ulan ang nasusukat ng ating mga rain gauges. Ibig sabihin, wala tayong maasahang masyadong supply ng tubig mula sa pag-ulan. Kaya kung kayo'y magtatanim, dapat mag-reschedule na ng planting season o di kaya ay naninigurado tayo ng irrigation sa ating mga pinagtataniman na mga lugar. So yun po ang kailangan nating maintindihan na kulang talaga ang tubig pagdating sa below normal and lalong-lalo na yung way below normal na kategorya. Okay. Ito ho bang mga nababanggit nyo sa amin ngayon ay naipaliwanag na ng husto sa Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, posibleng Department of Industry at DILG para higit na maunawaan ng ating mga local officials and other concerned government agencies in anticipation dito sa ine-expect nating impact ng klemang ito. Tama ka dyan, Cesar. No? Ang DOST Pag-asa ay madalas magkaroon ng pagpupulong at nagbibigay ng tinatawag nating climate outlook regularly. Ang major stakeholders dyan ay yung mga ahensya tulad ng DA, Department of Energy at iba pang mga sangay ng gobyerno kasama ang media. Kaya sa pamamagitan ng every 6 months, no? 6 months ang tiniting ng forecast, ay nabibigyan po ng paunang babala ang ating mga ahensya at ang publiko upang mag-adjust ng mga gagawin o ano pa ang kailangang poliduhin in terms of preparing for these effects ng El Nino. Secretary Solido, pakigabayan nyo nga ho kami. In the next 6 to 12 months, ano ho yung pwedeng ituring na low-cost interventions na yung mga local communities at local government units ay pwedeng gawin para ma-reduce ang impact nitong El Nino? Well, unang-una sa mga bahay natin, kailangan tayo magtipid ng paggamit ng tubig upang mapatagal pa natin ang supply ng tubig, lalong-lalo na sa mga dams. No? Siyempre, kailangan nating masigurado na yung paghuhugas po, lalong-lalo na sa mga car wash, ay hindi na talagang walang sawang nagsispray lang tayo ng tubig. Pangalawa, siyempre, sa ating mga magsasaka, kailangan na nilang i-review kung kailan sila magtatanim ng mga halaman, ng mga palay, upang ma-anticipate na hindi sila maapektuhan by the end of the year. At ang ginagawa ng Department of Agriculture dyan, mayroon tayong mga hybrid rice na hindi masyadong maraming kailangan ng tubig. At yun po ang ginagawa nila. Kung maalala nyo, noong 2023, nagkaroon din tayo ng episode ng El Nino at marami ng aksyon ang ginawa ng gobyerno upang masigurado na ma-anticipate natin ang epekto at hindi masyado maapektuhan tayong lahat. Pagdating naman po sa energy, siyempre nandyan yung DOE. Nasa kasalukuyang krisis tayo. Ang DOST naman ay may mga intervention pagdating sa irrigation na imbes na gumamit ng diesel, meron po tayong solarized irrigation unit na pwedeng magamit. So, iba-iba pong pamamaraan ang pwede natin gawin, pero ang pinakauna ay lahat dapat magtipid sa paggamit ng tubig para mapatagal natin. Siyempre, yung kalusugan ng bawat isa sa atin at kasama na din yung mga hayop, kailangan ihanda, lalong-lalo na sa matinding init. Kaya nga nag-hydrate parati o di kaya hindi masyadong nagpapaaraw kung hindi naman kailangan. Alright. Again, balikan ko ho yung nabanggit ninyo na June, okay pa tayo.
Pero third quarter, mararamdaman na natin at least 11 provinces at sa mga susunod pang buwan, 49 provinces from below normal to way below normal. At By karamihan ng mga November po lalawig yun, lalabas na. at karamihan na Yung apektado, way below normal. correct, at karamihan na apektado ay mga lalawigan sa Luzon, which means Yung ang- matindi, at opo. apektad- By November po, almost buong Pilipinas. Buong A few Pilipinas na. provinces lang ang Alright. nakikita nating near normal. which means apektado ang ating mga dam. Yung mga pag-iipon natin Yes. ng tubig sa ating mga dam. Ang dulo ng tanong ko, yung mga taga Metro Manila, urban areas. Dapat bang i-anticipate na baka magkaroon ng water rationing? Nakikita ba natin yung ganyang scenario without necessarily causing hysteria and panic, Secretary? Well, ang National Water Resources Board naman, na pakinggan ko ang interview ni Dr. David, no, isa ring geologist yun, na inaalaw nila na mag-tap sa deep well para sa karagdagang supply ng tubig para mapatagal natin yung naipon na sa Angat Dam. Usually kasi sa second half of the year, talagang bumababa ang antas ng Angat Dam and sana during habagat ay madagdagan ito. But essentially, may mga alternative sources tayo ng tubig like deep well na i-allow. Usually, pag merong magandang supply from the dams, bawal ang pagkuha sa ilalim ng lupa. Pero kung kinakailangan, ina-allow to. So may mga ganong anticipatory actions na ang DNR. Alright, ito ho bang pinag-uusapan natin, Secretary, ay na mainstream na sa national agenda ng gobyerno? Ibig sabihin, bago ako magtanong ng how prepared is government dito sa mga pinag-uusapan nating risk and hazards na maaaring dulot nitong El Nino phenomenon, ito ho ba ay nasa mainstream na? Say, nagkakaroon na ho ba ng diskusyon nito sa loob ng cabinet meeting, executive legislative development council meeting, nang sa ganun ay mabawas-bawasan ang two partisan discussions, and therefore para yung ibinubuga ng media is something that is truly responsive sa mga pangangailangan nating mga kababayan ngayon? Yes naman. Actually, may standard operating procedure na ang gobyerno pagdating sa El Nino, no? El Nino, La Nina episodes. At in fact, sa pagdating sa paunang mga ginagawa, patuloy naman ang ating climate outlook discussion between DOST, Pag-asa, and Department of Agriculture. At nandiyan din naman ang National Disaster Risk Reduction and Management Council upang i-review yung necessary action because of the impending threat. So nandiyan na po yan. In fact, meron tayong El Nino Task Force na nakatutok dyan at ino-augment lang natin kung kailangang may unahin, depende sa sitwasyon, yung mga actions na nakaatas na at naka-line up na sa iba't ibang mga departamento at ahensya ng gobyerno. At Sec, standby lang po kayo sapagkat ang susunod kong tanong, kapag ka binanggit ninyo na 92% ang probability na magiging mas mainit ang karagatan, anong ibig sabihin yan para sa mga mangingisda at sa food supply ho natin? Standby lang ho at makikipagkape muna ho kami dito sa studio. Ilan mo ng paalala? Alright, balikan natin si Secretary Renato Solidum, Mr. Secretary. Doon ho sa bayan ng Telegrafo at Adyangao. Telegrafo, Adyangao, Sabang. Ito ho ay coastal area ng bayan ng San Jose. That's about 54 kilometers from Naga City. Coastal area ho yan, nakaharap sila sa Catanduanes. Lahat ng bagyo, pag tumama sa Bira, Catanduanes, tumatama sa bayan ng San Jose sapagkat sila halos ang magkatapat. Coastal area ho yan, pero marami roon sa coastal area may Signal TV. Channel 18 ho ang Signal TV at nanonood sila. Kapag ka binabanggit ho ninyo, para sa ating mga mangingisda, Luzon, Visayas at Mindanao, kapag ka binabanggit ho ninyo na 92% na kakaibang init, kumbaga sobra pa sa normal ng init sa karagatan, ano ho ang ibig sabihin noon para sa mga mangingisda at mga communities na nasa coastal areas?
Kapag mainit po ang tubig, ibig sabihin, kumpara sa mas malamig na tubig, mas lighter siya. Kaya ang tendency po, pag normal ang kondisyon, meron pong tinatawag na upwelling o nutrients na nanggagaling sa ilalim o tumaakyat. Pero pag sobrang mainit po yan, piniprevent po niyan yung pag-akyat ng mas malamig na tubig na may daladalang mga nutrients. Kaya ibig po sabihin, yung mga kinakain ng isda sa mababaw na parte ay nababawasan. Ibig sabihin, nababawasan yung supply ng pagkain sa mga isda. So yung food web na tinatawag, merong konting starvation at bababa ang production ng mga isda. Kaya yung mga isdang walang masyadong makain, minsan nagmamigrate yan doon sa mas malamig na lugar. So yan po yung isang epekto. Pangalawa din naman, pagdating sa epekto sa mga mangingisda, hindi naman dumadami talaga ang bagyo pag El Nino, pero mas chance na lumalakas ang mga bagyo. Kaya yan po ang kailangan nating paghandaan pagdating sa mga isda. Siguro, pag mainit din, minsan yung mga talagang balita na nagkakamatay minsan ng isda, nangyayari yon kasi wala masyadong protection sila, no? Importante po na paghandaan ito kasi ang epekto niya nagkakaroon ng decline ng catch, lalo na doon sa mga mangingisda na dyan lang sa gilid ng mga isla kumukuha ng mga isda. Alright, Secretary, counting balik tanaw tayo sa kasaysayan, sa ecological history ng ating bansa. Ano ho ba yung immediate past na maalala ng mga Pilipino na tinamaan tayo ng El Nino, yung pinaka-hardest hit tayo? Ano hong taon kaya ho yun at anong naging impact noon sa ating bansa? Well, may mga, ang pinakahuli po niya na impact talaga ay yung 2023-2024, no? Pero in the 90s, may mga mas matindi pa doon. Pero yung masyadong malakas in the 1800s plus or before the 19th century turn yun. Importante po, ang epekto kasi ng El Nino ay depende hindi lang doon sa hydrometeorological epekto na dinadala nito, kundi itong pagkahandaan natin. Kaya kung ang ating mga ginagawa sa kasalukuyan ay maganda at maihahanda natin ang ating mga sarili, mga sektor po ng agrikultura at mga manggagawa, mas nakikita natin na lesser ang effect, mas madaling ma-manage. Alright, last point, Secretary. Yung news site, The Situation Report, ay araw-araw naglalabas kung ano ang nilalabas ng agency sa ilalim ng Pag-asa. At ito ay may kinalaman sa heat index. At nakikita ho natin yesterday 51 degrees, ngayon ho ay 47 degrees Tugigaraw. Although yung Tugigaraw ho, sanay na ho dyan. Mula nung ako'y naging reporter 1987, yung Tugigaraw, yung area ng Cagayan ay laging kandidato sa pinakamainit na lugar. Pero maraming lugar, halimbawa Panay sa Dagupan, every other day, if not every day, sometimes twice a week, napakataas, 45 to 47 degrees sa kanila. At marami pang lugar na more than 45 degrees. Anong ibig sabihin kaya nito? Well, una-una, dito na natin makikita yung pangmatagalang epekto ng global warming. Ang ating background, kumpara ng mga ilang dekada, ay mas malamig sila noon, ngayon ay mas tumitindi ang init. At kailangan na nating i-adjust yung ating pamumuhay para hindi tayo maapektuhan masyado ng pagtaas ng damang init, no? Yan po ay pwede talagang mangyari sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, hindi tulad ng dati na sa Cagayan Valley lang dahil parang nakukulob yung init doon dahil bounded ng dalawang malalaking bundok. Magiging common na yan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Importante po na yung personal na hydration natin, no? Pag-inom ng tubig at yung hindi masikatan ng araw na tuloy-tuloy ay magawa natin. Lalong-lalo na sa mga manggagawa na nasa outdoor, importante po sa kanila
na talagang madalas uminom ng tubig. Secretary, maraming salamat ho sa paggabay ho ninyo sa amin, sa aming mga nakikinig, nanonood sa umagang ito para unawain ang climate change at ang impact and implication ng El Nino, lalong-lalo na sa ating mga mangingisda at mga magsasaka sa urban areas, lalong na sa usapin ng food supply. Maraming salamat ho at happy weekend po sa inyo. Maraming salamat din.